Si Imelda Papi, ugaliin pong makinig dito po sa KSP. Kilalanin si public servant nila Arnie Barairo dito po sa Serbisyo Balita DCSB. Kayo'y nanonood sa DZSB, ang himpilan ng katotohanan at paglilingkod. Ang mas marami ang Isang magandang araw po sa lahat ng viewers ng Serbisyo Balita. Ito po ang inyong likod, sila Arnie Barairo, upang saksihan natin ang isa sa matagumpay na negosyante dito sa Barangay Santo Tomas, Batangas, upang tingnan natin at saksihan ang kanyang panata na pagpapako sa krus. Bakit niyo ginagawa itong panata? para magatid lang mensahe. Kasi ang crucifixion, di ba pagpapakasakit yan. Pero ang gusto nating ipahatid na mensahe ay magsakripisyo tayo para sa kapwa natin. Kasi kung yung mga marangya, mayaman, sakripisyo nila ang kanilang karangyaan, mas marami ang luluwag sa buhay. Una-una sa mga politiko natin, kung aalisin nila yung kanilang mga pampersonal na interes, siyempre maganda yung serbisyo para sa tao at konti lang yung maghihikahos. Kung tunay na serbisyo yung gagawin nila, sakripisyo nila yung kanilang pansariling interes. Yun ang gusto kong ipatid na mensahe. Kaya ako laging ginagawa ito.
taon-taon na panata at isa pa para din sa sarili ko, meron din akong sariling dahilan, pangalawa na yon, na maraming beses naman ako nalagay sa peligro, pero andyan lagi yung Panginoon na sinusubayban sa akin. Tingin niyo po talagang effective po yung pagpapanata niyo sa inyo pong sarili. Sa effective naman kasi sa loob ng 12 years kung pang 12 taon na ito na ginagawa ko, wala namang pahiwatig ang Panginoon na mali yung aking pananaw sa buhay na magpakasakit at mag-voluntary suffering. Mga ilang taon niyo na pong ginagawa itong pagpapako? Bali, 12 years na since 2013. Pan 12 years na ngayon, taon-taon. Pwede po bang makita natin yung palad niyo? Talagang pinapako po ba? Nasaan po yung tekla? Ito yung marka. Ito sa kabila. Pero madali naman siya mag-heal mga 2 weeks. Pero lagi kasi dito yan eh. May mga expert naman tayong siyang nagsasagawa ng pagpapapako. Galing pa sila sa Pampanga. Yan, ina-hire ko yan taon-taon. Buti hindi Kaya safe naman. Hindi pinagbabawal dito sa Santo Tomas yung ganun pagpapako. Hindi naman. Before nga sa yung mga unang mga nakaraang taon, sa poblasyon Santo Tomas pa namin ginagawa. Kaya lang nalipat dito after nung pandemic. Kasi pinagbawal doon. So ngayon dito na, parang pang-4 na taon na dito, tuloy-tuloy na. At linawin ko lang din, hindi ko naman ito ginagawa para sa isang show. Para sa isang palabas, ginagawa ko ito dahil nga doon sa aking Panata, mission. layunin. Tsaka po, sir, ginagawa niyo pa po to nung di pa uso social media, di ba? Ginagawa niyo. Wala pa noon, 2013, wala pa. Pero talagang panata, mission na din. Hindi para lang magkaroon tayo ng content or para lang i-news. Hindi. Tsaka yung hindi ko naman ino-compare yung sa Pampanga. Ano kasi yun, kaya hindi ko doon, kaya dito na lang ako nag-decide na dito na lang ako magpapako. Kasi yung sa Pampanga, parang public viewing. Hindi, tsaka parang mas sagrado dito at taga rito ka. Diba? Mas malapit din. Parang yun nga, sagrado tong pagpapako nito. Kasi sa ibang lugar, di man natin sinasabi, baka parang show na lang din yung nangyayari. Kaya nga. At least sagrado po, talagang dito Kasi yung sa nagpapanat. ibang lugar, nagawa nila as tourist attraction. Ganun. Any message niyo po, Sir Greg Mayor Horton, sa mga viewers natin? Yun po, marami po yung hindi sumasang-ayon sa ginagawa ko. Karamihan siyempre yung hindi alam yung tunay kung dahilan kung ba't ko ginagawa. Pangalawa, yung simbahan tumutulig sa atin. Pero gusto ko lang ipahatid na wala pong masama sa ginagawa ko. Unang-una, ginagawa ko yung voluntary suffering para sa sarili ko, hindi para saktan yung ibang tao. Nasasaktan yung ibang tao dahil nasasagasaan yung paniniwala nila, siyempre, respetuhin na lang nila yung paniniwala ko din dahil wala naman akong nakitang masama. Idagdag ko lang nga lang itong course na ito nung last year ay nga yan, kasi 12 years ko 11 years nung last year. Naghiwalay na nga yung hindi ko alam na sira na pala yan. Pero kung talagang masama yung ginagawa ko, sana nadisgrasya ako dyan. Kasi after nung bumaba ako ng course, naghiwalay yung course. Sabihin, talaga, kung may karma yun, mali yung ginagawa ko, di sana nadisgrasya ako, na hospital pa ako. Yun, sinave pa rin ako ng Panginoon. Kumbaga, hindi naman yung sinasabi na gayahin ka or hindi ka naman nag-encourage na gayahin. Hindi naman, kasi ang mensahe nga natin, mag-sacrifice para sa lahat. Sir Greg, pwede niyo po ba ipakita yung mga pako na gagamitin sa inyo? Ito po yung pakong gagamitin natin. Ilan po yan? 4.
Isa sa paa. Dalawa sa paa. Hindi na. Pero dalawa lang yung ginagamit. Ito Masakit. nakakuha naman siya, naka-sterilize siya. Taon-taon, pagkakagamit, nakababalik niya taon-taon. Para iwas infection. Okay. O ayan, maghahanda na si Sir Greg Lee Horton ng kanyang pagpapapako. Pag tulad ko, laging gutom, dapat may parchment ka. Salang mo lang ng ganyan, kahit wala kang mantika. Pagkatapos, pinaglutuan, sanglagan mo rin, lagyan itlog. Tapos tara, kakain na! Vox Populi, Vox Dei, the voice of the people is the voice of God. Stand up, be counted, let your voice be heard. It's your vote, your voice, you can change your world. Vox Populi, Vox Dei. Magandang umaga po sa lahat, sa mga brothers and sisters, sa mga sa mga classmate ko, salamat po sa pagpunta nyo ngayon. Ito pong ginagawa nating pagpapakasakit, panata. Pan 12 years na po ito ngayon. Marami pa rin yung hindi natin maiwasan, marami pa rin yung tumutulig siya, bawal yan. Karamihan nga yung sa mga Catholic Church. Pero ang masasabi lang natin, wala naman tayong sinasaktan na iba. Maaaring yung paniniwala lang nila ang nasasaktan. Ang gusto lang nating ipahatid na mensahe dito, yung voluntary suffering, ano lang naman yan pagpapakasakit. Pero ang tunay natin mensahe, yung sakripisyo. Kasi yung pagpapakasakit, may kasamang sakripisyo. Ang gusto nating ipahatid, una yung mga politiko, dahil sinabi ko kanina, siguro mas marami yung magiging maayos ang pamumuhay, magiging maganda lang yung servisyo. Yun po yung gusto nating mensahe na gusto nating parating sa araw-araw. Sa tuwing nating gaganapin itong panata na ito. Ang tempo natin ngayon ay yung
sama-samang panalangin para sa kaligtasan ng mundo. Bakit yan po yung ating title ngayon? Hindi naman ako pinadala para Panginoon para magsabi ng mga nangyayari. Pero marami pong pangyayari na nakita ko yung mga mangyayari kagaya ng mga kalamidad sa yung pong alam niyo yung Yolanda, yung Ondoy, iba-iba pang mga kalamidad na nangyari sa atin. Pinahiwatig po sa atin yan. Pinahiwatig sa akin yan, mangyayari yan. Yan, ikinatatakot ko po, baka matuloy yung pinahiwatig sa akin ng Panginoon. Na ang mundo ay nalalagay na sa peligro. Kakamay ko ng isang malaking lindol na magbabago ang anyo ng lupa. Ang lupa ay didikit sa ulap, didikit-dikit ang bundok, bababa ang ibang parte ng lupa. Nakita ko po lahat yan. Pero pinalangin po natin na huwag matuloy. Nakita ko po lahat yan. Hindi ako dinala para sugo ng Panginoon. Pero nakita ko po lahat yan. Manalangin lang po tayo. May mga pangyayari pong pinapabalik sa akin. Pero hindi po yung nangyayari ng sakto. Pero malapit po sa katotohanan. Yan po. Kaya yan po yung title natin ngayon. Go, sama-sama lang po tayong manalangin. Pagdasal natin yung kaligtasan mo. Ito po, last year, muntik lang ako madisgrasya dito. Kasi ito pala, hiwalay na nung last year, yung ginamit ko. Totoong naligtas din ako kasi, niyan, hiwalay na pala yan Pero tagal ko sa taas, may isang oras. Nung naghiwalay siya, nung natapos na ako, ibig sabihin kung talagang kasalanan yung ginagawa ko, sana nag-disgrasya na ako, kinarma ako. Pero yan, biniligtas pa rin tayo. Yun lang po, mga kapatid. Sir Greg, kumusta po ang pakiramdam nyo after po kayong napakas?
Kasi habang nakapako ako, nagdadasal ako. So nakamdaman ko naman yung response ng parang kita mo nga, mudan pa. Opo. Sumabay yun. Kaya may mga palatandaan ako ginagawa ko yan. Mga palatandaan ako. Opo. Kung nadideliver ko at nag-response ko. Yung panalangin kasi napakabisa. Opo. Basta solemn lang yung ano. Ayan, mga viewers, nasaksihan po natin ang sagradong pagpapapako sa krus ni Sir Greg Mir Horton dito sa lungsod ng Santo Tomas. Ito po sila Arnie Barairo, ang Lenten special po namin para sa inyo. Mag-ingat po tayo, magnilay-nilay at magsisipo ng ating mga kasalanan. Thank you po. Dito sa lungsod ng Santo Tomas. Isang masayang Holy Week po. Masayang Holy Week. Ang dami nakatingin. Huwag masaya. Pwede edit mo lang.